300,000 troops. Ito ang kwento ng tuluyang pagtaas ng tensyon sa digmaan ngayon sa Ukraine matapos i-mobilize ng NATO sa border ng Poland ng mahigit sa 300,000 na kanilang mga sundalo para i-counter ang mga pagbabanta ni Putin, ang presidente ng Russia, ng Grabe, maldito din kasi itong Russia, men. nuclear war kung sakaling magdi-deploy ng mga sundalo ang West sa Ukraine na paniguradong magre-resulta sa World War III at tuluyang pagkagunaw ng mundo. Huwag naman sana, no? Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, yun, grabe na talaga, men. Ano na ba itong nangyayari ngayon sa mundo, ano? Yung WW3, nagbabadya na nga, men. So, ito ay patungkol naman sa NATO daw. Nagpadala na ng 300,000 troops sa Poland. Tapos, parang inaano nila dito na triggered yung Russia dito, men. So, sobrang hirap nito at sobrang nakakatakot, nakakakilabot talaga, men. So, panonorin natin itong video mula kay Abiset TV. Meron itong pamagat na breaking news, 300,000 NATO troops handa nang pumasok sa Poland matapos ang banta ni Putin. So, parang pangka-counter pala ito ng NATO sa pagbabanta ni Putin. Alam naman natin na si Putin ay isa ding kinakatakutang tao na maaaring magsimula ng WW3. Huwag naman sana. So, panonorin natin ito. Again, ang video ito ay mula kay Abisit TV. Supportahan nyo yan. Tapos yun, kung trip nyo naman na ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Siyempre, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung channel natin, Pilipinoisy. So, di na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Breaking News, 300,000 NATO troops handa nang pumasok sa Poland matapos ang banta ni Putin. So, like, comment, share, and subscribe. Start. Ng mahigit sa 300,000 na kanilang mga sundalo para i-counter. 2 araw matapos inanunsyo ni Vladimir Putin ng presidente ng Russia ang kanyang mga pagbabanta tungkol sa nuclear war na magaganap kung magde-deploy ng mga sundalo ang US at West sa Ukraine, ay tuluyan ng minobilize ng NATO ang kanilang puwersa na mahigit sa 300,000 na sundalo na nakahanda ng pumasok sa bansang Poland, kung saan ang bansang ito ay nag-share ng border sa bansang Belarus, ang main ally ng Russia sa Europa, na siyang grabe, nakakatakot, men. I mean, nakakakilabot. tuluyang magpapainit sa tensyon sa rehiyon na baka magresulta sa isa na namang digmaan or world war. At sa panahong ito ay paniguradong magugunaw ng mundo dahil sa mga grabe. Nakakapagano siya, men, tumatayo yung balahibo ko. Yung World War 3 or WW3. Grabe, men. Hindi mo yun mai-imagine, men. Like, kita nyo naman sabi ni Abisit dito na magugunaw, ano? Huwag naman sana, men. nuclear weapons ng magkabilang partido sa labanan, partikular ang Russia at US. 300,000 troops. Ito ang kwento ng tuluyang pagtaas ng tensyon sa digmaan ngayon sa Ukraine matapos i-mobilize ng NATO sa border ng Poland ng mahigit sa 300,000 na kanilang mga sundalo para i-counter ang mga pagbabanta ni Putin, ang presidente ng Russia, ng grabe, maldito din kasi itong Russia, men. Nuclear war kung sakaling magdi-deploy ng mga sundalo ang West sa Ukraine na paniguradong magre-resulta sa World War III at tuluyang pagkagunaw ng mundo. Huwag naman sana, no? Grabe. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito Abiset TV again, supportahan nyo yan, men. sa Abiset TV. Original video link nasa description box below. Mahigit sa 300,000 na mga sundalo ng NATO ang naghahanda na ngayong pumasok sa bansang Poland para makipaglaban sa puwersa ng Russia na patuloy na nakikipagbakbakan sa digmaan ngayon sa Ukraine, na ayon pa sa patuloy pa rin pala yung Ukraine at Russia, men. Grabe, ang tagal na tapos nun, Tsaka yung Israel ba at Hamas, ano na kayang update nun, men? Chief ng Polish General Staff na si Karol Daimanowski ay handang-handa na daw ang kanyang bansa sa digmaan, pati na ang NATO High Command ay naka-high alert na sa sitwasyon ngayon sa digmaan sa Ukraine. Ginawa ang pag-mobilize ng puwersa ng NATO matapos ang pagbabanta ni Putin, ang presidente ng Russia, ng nuclear war kung sakaling magdi-deploy ng mga sundalo ang West or US sa Ukraine. Okay.
Bago pa man sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia noong 2022, matagal nang may mga sundalo ang US na nakadistino sa Poland na umabot sa ilang libo, kung saan palagi itong lumalahok sa pagsasanay ng militar ng Poland sa dagat, himpapawid sa lupa at higit sa lahat ay pati na sa cybersecurity. Yan din kasi yung isa sa nakapagpa-trigger sa Russia, no? Ang gusto kasi ng Russia, parang walang umaano sa Ukraine. Siguro trigger din sila or takot sila na baka anong gawin sa kanila ng Amerika, di ba? Kung saan ayon pa sa Polish General Staff ay paniguradong madadagdagan pa ang bilang ng mga sundalo ng US sa Poland na baka aabot ng 100,000 troops dahil sa latest na mga pagbabanta ni Putin laban sa West, partikular sa US. Yun nga. Ayon sa international media na ang planong ito daw ng NATO ay matagal nang inaprubahan ng lahat ng kanilang mga miyembrong bansa sa kanilang huling pagpupulong sa Vilnius Summit na ginanap sa syudad ng Vilnius, ang kapital ng bansang Lithuania, kung saan nasa mahigit 40,000 lang ang bilang ng mga active na sundalo ng NATO ang nasa border ng Poland sa pagsiklab ng digmaan sa Ukraine noon. Pero bigla itong lumobo at umabot na sa mahigit 300,000 ang minobilize ng NATO at naghahanda ng pumasok sa border ng Poland. Trigger din kasi yung Russia sa NATO, ano? I mean, galit na galit siya doon. Kaya, yun, magkalaban yan, eh. 2 araw matapos inanunsyo ni Putin ang kanyang mga pagbabanta ng nuclear war sa international media. Dagdag pa ng Polish General Staff na si Daimanowski ay talagang handang-handa na daw ang mga sundalo nila at ng NATO na kumprontahin ang pwersa ng Russia. Kahit pa man daw na hindi pa nagsisimula ang digmaan sa Ukraine noon, ay talagang nakahanda na ang kanilang pwersa sa lahat ng mga posibleng mangyari, kung saan merong 8 battle groups ang NATO sa Eastern Europe na magsisilbing initial frontline defense nila kung sakaling may So, yan yung mga kasapi sa NATO. magaganap na Russian Mga invasion sa rehiyon. 4 sa mga battle groups na ito ng NATO ay nasa Baltic States at Poland, kung saan suportado ito ng kanilang bagong itatatag pa na 4 na battle groups sa Bulgaria, Hungary, Romania at Slovakia. Grabe, may nakakakilabot. Ang tanong ngayon ay kung ano ang susunod na gagawin ni Putin sa tuluyang pag-escalate ng tensyon sa rehiyon. Handa ba talaga si Putin na bitawan ng kanyang mga nuclear weapons laban sa NATO at US? Ang sagot. Posible yan. Posible. Kaya sa tingin nyo, anong sasabihin ni Abisit dito? Para sa akin, oo or posible. Malabong yan si Putin kasi sobrang taas ng pride niyang taong yan, men. Ay malalaman kaagad natin kung papasok na ang kabuang puwersa ng NATO sa Poland dahil mawawala na ng opsyon si Putin dahil sa matinding banta na ito ng NATO sa Russia at mapipilitan talaga si Putin na pakawalan ng kanyang mga nuclear weapons at paniguradong sa Ukraine ito unang babagsak para mapigilan ang pag-advance ng puwersa ng NATO sa Belarus, ang natatanging harang ng Russia sa Poland pati na ang Ukraine. Pero hanggat hindi tumatawid ang pwersang ito ng NATO sa Poland, ay paniguradong hindi rin bibigay si Putin sa tensyon na ito. Pero isa lang ang sigurado sa sitwasyong ito ay talagang seryoso na ang sitwasyon ngayon sa rehiyon at kakalat pa ang tensyon na ito sa Asia dahil sa mga kaalyado ni Putin sa Asia, ang China at North Korea. Grabe yung mga kasamahan ni Putin. Mayroon din ganyan ba? Yung mga kasama niya, yung China at saka yung North Korea. Kaya siguro nagsasama-sama sila kasi alam nila na against tayo sa US. Tapos sige, tayo na lang yung magtulong-tulong dito, men. Meron nga ako nakitang isang video na kapag daw or delikado daw kapag matuloy or manalo si Donald Trump next election kasi tatakbo daw si Donald Trump eh. Tapos ang mangyayari daw niyan ay tawag diyan si Donald Trump hindi niya na daw susuportahan yung Ukraine, which is yun daw yung parang i-claim ata ni Putin na ituloy-tuloy niya yung Ukraine hanggang sa pumasok din siya sa Europe. Correct me if I'm wrong na lang. Medyo ako kung tama ba yung alala ko sa nakita kong video yun. Kaya yun daw yung posibleng pipinto sa WW3 men kapag nanalo din si Trump na yan. Grabe. Lakas din ng amats ni Trump Siguradong maghahanda na rin ang China laban sa US at baka tuluyan ang umatake ang mga Chino sa Taiwan, pati na si Kim Jong-un ay baka umatake na rin sa South Korea kung saan nakabase ang libo-libong mga sundalo ng US sa South Korea na magiging ganap ng World War III.
Ang Pilipinas, men, kawawa Kung tayo. aabot man sa puntong ito na gagamitin talaga ni Putin ang kanilang mga nuclear weapons, ay paniguradong gaganti rin ng NATO at US sa kanilang mga nuclear weapons, pati na ang China at North Korea na pareho ring may mga nuclear weapons. At isa lang ang magiging resulta nito ay ang tuluyang pagkagunaw ng mundo. Pero Tama. hanggat hindi tumatawid ang mahigit sa 300,000 na sundalo ng NATO sa Poland, ay talagang hindi rin ito kakagatin ni Putin. At lahat ng ito ay nagsimula sa latest na banta ni Putin sa West at US. Kaya nga, nagbanta si Putin eh. So, ano bang ibig sabihin yan? Pero meron din namang tao, men, na puro hilig lang sa pagbabanta, no? So, sana nga pagbabanta lang yan. Grabe, walang takas, men. Nakakatakot. Sa ngayon ay napakainit na ng tensyon sa iba't ibang panig ng mundo, mula sa digmaan ngayon sa Israel sa Gaza, mga pagbabanta ng Iran sa West at sa Israel, pati na mga walang tigil na pang-aatake ng mga Houthis sa Red Sea at pambubuli ng China sa West, Philippine Sea, Grabe. kaguluhan sa Caribbean, sa bansang Haiti, pati na sa Africa, hanggang sa napakainit na tensyon ngayon sa Europa, partikular sa digmaan sa Ukraine. Ito na ba ang mga sinyalis na talagang sa taong ito magaganap ang World War III na paniguradong Grabe. Kaya guys, grabe kinilabutan ako. Tumatayo yung balahibo ko, men. Nakakatakot yung World War III, men. Yung tipong nandito pa tayo sa grinding stage, di ba? Yung naghahanap buhay tayo para umasenso. Tapos, in the future, merong napipintong WW3. Grabe. Hindi nag-iisip ng mga taong to, men, kung sino yung mga madadamay. Tsaka yun nga, Pilipinas sobrang lapit lang sa mga bansang yan. Ano ba naman tayo? Anong pangsalo natin sa nuclear, di ba? Baka biglang mag-ano ang China, oy, bigyan natin ng isang nuclear yung Pilipinas. Goodbye. Wag naman sana tuloy. isimula na namang muli sa Europa. Para sa iyo, tama lang ba ang ginawa ng NATO na i-mobilize ang 300,000 na sundalo nila sa border ng Poland na baka siyang mag-trigger sa nuclear war? Grabe, mahirap na tanong yun Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunod. Yun, Abis TV, subscribe nyo yan. Original video link nasa description box below. Supportahan nyo, men. Subscribe nyo, panoorin yung mga videos niya about sa mga current events na nangyayari patungkol sa mga bansa-bansa, no? Or sa, yun nga, WW3 na napipinto. Subscribe nyo. Original video link, again, nasa description box below. Tapos, syempre, bago yung iwan yung channel natin, huwag yung kalimutan mag-subscribe, i-click ang notification bell, at mag-iwan ng like sa video ito. So, kita nyo naman, ang tanong dito ni Habiset, ano masasabi mo kung or tama ba yung ginawa ng NATO na mag-immobilize sila ng 300,000 troops sa Poland, which is possibly daw yan na makatrigger kay Putin na pakawalan yung mga nuclear niya, at which is possibly yung magiging sanhi talaga ng pagbukas ng WW3. Para sa akin, parang ano siya, 50-50, di ba? Kasi halimbawa ganyan, yung NATO magpapadala ng 300,000 troops, which is delikado daw kasi baka mag-ano daw si Putin. Pero hindi din naman natin kasi pwedeng anuhin, men, na sige, hindi tayo magpadala ng 300,000 troops dyan. Gayong alam naman natin na si Putin ay nagbanta na siya, di ba? Which is yung pagbabantang yun, it means threat talaga yun. Banta nga, di ba? So, baka nga, ang sinabi ni Putin, baka isipin din ni Putin nga, na okay, nandyan or hindi pumasok dito yung NATO. So, sige, ituloy na natin yung natin. Pakawalan pa rin natin yung nuclear. So, kumbaga itong si Putin kasi napaka-unpredictable din na tao nito, men. Like, di mo talaga masasabi kung ano yung ano niya, di ba? Even Ukraine nga, inaano niya nga, di ba? How much more kung yung NATO na nga yung usapan. Tapos yun nga, again, sabi ko nga sa inyo kanina na meron ako nakitang video na kapag ka daw na opposite Trump, hindi niya na or tatanggalin niya na yung tulong na ibinigay niya sa Ukraine, which is magbibigay daw yun ng hudyat na okay Russia, atakihin niyo na yung Ukraine. Tapos ang hindi daw alam ni Trump doon, or baka nga alam na ni Trump, na after ng Ukraine, after masakop ni Russia yung Ukraine, posibleng mag-i-expand pa daw siya, pupunta pa siya sa Europe or sa yung NATO ata yung target din ni Putin, di ba? So parang naka-advance na si Putin. Unlike kung ipapasok muna yung 300,000, bali nandun sila sa gitna ba? Parang ganun, 'di ba?
Actually, ang gulo talaga men, ewan ko talaga kung paano mag-isip yung mga leader ng mga bansa, no? Bakit puro sila puro depensa. Parang wala kasing nagpaparaya men eh. Like kita nyo naman, gawin nating example yung Philippines at saka na ang China. Ang China ayaw magparaya, gagamitin nila yung 10-dash line sa West Philippine Sea. Ang Philippines naman, syempre, hindi rin magpaparaya kasi nga, sa atin yun. Even 1 pulgada, hindi natin ibibigay sa China. So, yan yung mga rason guys kung bakit magkakaroon ng digmaan ang mga bansa. Yung parang ano ba, pinaglalaban nila yung mga rights nila, di ba? Parang hindi pala siya kagaya sa kalsada ano na kapag kumuha ka ng lisensya, huwag mong ipilit yung karapatan mo kahit tama ka. Sana meron ganun ano na huwag mong ipilit yung karapatan mo pero sobrang malabo nga kasi bansa to bansa yan. So, wala tayong magagawa kung ano man magkakaroon at magkakaroon din talaga ng digmaan yung mga bansa-bansa amin dahil dyan. Kita nyo naman, China, Philippines, China, Taiwan, North Korea, South Korea, Russia, Ukraine, Russia, NATO, 'di ba? Sobrang daming mga bansa na pwedeng mag-clash. I hope lang talaga na sobrang lakas din ng NATO ano na kaya niyang pigilan yung lahat ng nanggugulo like for example itong Russia, kaya niyang patahimikin ba like yun nga yung mga nuclear maka-counter niya kasi ang nagiging siste kasi ngayon, tayo parang nandito kasi tayo sa side sa NATO, 'di ba? So parang tayo ang threat para sa atin ay yung Russia, China at saka yung North Korea. Samantalang ang Russia, China at North Korea naman ang threat para sa kanila ay yung itong ang NATO, Amerika, 'di ba? So grabe men. Nakakatakot. Pero ako feel ko talaga na yun, posible talagang papasok ang World War. Alam nyo yan, posible talaga yan kasi dahil nga sa hindi pagkakaunawaan or siguro sa kasakiman, di ba? So siguro tayo dito mga normal or mga mamamayang Pilipino or mga ordinary tao dito, ipagdasal na lang natin, men. I know na parang malabo siya na mapigilan pero malay natin, 'di ba? Dinggin din yung dasal natin na sana walang World War III, something like that or WW3. Ako nga, grabe, di ko ma-imagine talaga yung ano men, yung digmaan men. Naalala ko dati yung Udet pa lang ha, na kumukulog-kulog yung kalangitan. Sobrang takot na ako men, like sabi ko ba, ito na ba yung katapusan namin? How much more kung mga nuclear yung mga nagliliparan dyan sa taas, di ba? Sobrang nakakatakot. So yun, wag naman sana, no? Wag naman sana, ay pagdasal na lang natin na magiging okay nga to kasi grabe, sobrang kawawa ng Pilipinas, men. Sobrang liit ng Pilipinas. Wala tayong nuclear. Paano natin yan lalabanan? So, I don't think hindi tayo madadamay kapag magkaroon ng world war kasi alam niyo naman, yung China galit din sa atin, 'di ba? So yun lang naman, muna. Again, Abis TV, supportahan niyo 'yan. Original with link nasa description box below. Filipino say, don't forget to subscribe, click notification bell. So see you on our next reaction video. Filipino is out.